Ipinaliwanag ng palasyo kung bakit kinailangan pang magtalaga ng isang special envoy to China kahit may ambassador na ang Pilipinas doon. Ayon naman sa isang analyst, posibleng maging asset ang estilo ng pagpapahayag ng na-appoint na si Teddy Boy Locsin na minsang naglitanya kontra China. Nakatutok si JP Soriano. Ang nakaupong ambassador ng Pilipinas sa China, si Jaime Flor Cruz. Kaya ang tanong, bakit kailangan pang magtalaga ng special envoy to China for special concerns? Ayon kay Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, ito ay para mas mapaigi ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at China. Bukod dito, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang sa magiging eksaktong papel ni Ambassador Teodoro Locsin Jr. sa pagtatalaga sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Special Envoy to China. Inaantay pa ng GMA Integrated News ang tugon ni Ambassador Locsin na siya ring kasalukuyang Ambassador to the United Kingdom. Ayon sa maritime law expert na si Professor J. Batong Bakal, maaaring inappoint si Locsin dahil sa kanyang pagiging malapit kay dating Chinese Foreign Minister Wang Yi na isa na ngayon sa pinakamataas na opisyal ng China. Tanong kay Batong Bakal, posible kayang back-channeling strategy ito ng Pilipinas sa China? I wouldn't call it back-channeling since usually back channels are not known, they're not announced. So this is more, I think, formal assignment because it's clear that he is representing the president in discussions, whatever discussions they will have with China on these particular issues. Pero palaisipan daw kung paano tatanggapin ng China ang appointment ni Locsin. Matatandaan ang matabil na tweet ni Locsin noong 2021 kung saan sa kanyang pagpapaalis sa China mula sa karagatan ng Pilipinas ay tinawag niya itong pangit at walang modo. Ang diretsahan at palabang style na pagsasalita ni Locsin pwede raw maging asset o strategy ayon sa isang analyst. So even if maybe the president cannot say it upfront because that's not his personality, maybe as a good envoy, maybe Ambassador Locsin can be that and really can, because the president has been strong about protecting our territory. Ang appointment ni Locsin ginawa sa gitna ng panibagong tensyon dahil sa nangyaring pambobomba at pangaharang ng mga Chinese ships sa mga barko ng Pilipinas. Ang sinasabi ng China ngayon, may leader ng Pilipinas ang nangakong aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang itinuro ng kolumnistang si Rigoberto Tiglao, si dating Pangulong Joseph Estrada. Pero sa nagaganap na dialogue on maritime governance in the South China Sea, sinabi ng dating Defense Secretary ni Estrada na si Senador Orly Mercado na ang nais pa nga daw ni Estrada noon ay magsadsad pa ng mas maraming barko sa West Philippine Sea. We were going to beach some more, but quietly it was pulled out, etc. I had quarrels with the Department of Foreign Affairs. The secretary and I used to be in heated discussion in our cluster, security cluster. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, ang ginagawa ngayon ng China, panggugulo para magkaaway-away ang mga Pilipino. Ginagamit nila laban sa atin yung mga di umano, mga ganun, para tayo magkagulo, para hindi tayo magkaisa at magturuan tayo. So sana tayo dito sa Pilipinas, huwag tayo magpapasok doon sa trap kasi trap yun eh. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.